The world is sick, and wherever the children of men dwell, suffering abounds. On every hand, there is a seeking for relief. Welcome to Kaalamang Pangkalusugan. Good afternoon, Doc. Good afternoon. And good afternoon po sa ating pong mga manonood. Isang napakagandang araw po sa bawat isa po sa atin dahil talaga nga namang pinag-uusapan natin itong kalusugan natin mga kaibigan. At hindi natin palalagpasin na ang bawat isa po sa atin ay makarinig ng mga panibagong topic na pag-uusapan natin para mas mapanatili natin ang atin pong maganda at malusog na pangangatawan. Kaya ngayon po ay pangungunahan po tayo ni Doc Tam sa atin pong panalangin. Dakila namin Diyos na nasa malangit, muli po namin pinasasalamatan ang ginintoang araw at panahon na inyong patuloy na ipinagkakaloob para lagi naming mabigyan ng daan ang biyaya na regalo ng pangkalusugan na magkaroon ng daan sa puwang ng aming mga kababayan at maraming mga tao ang mahango sa pagkaalipin ng karamdaman. Tulungan ng bawat sa amin na kami ay mapasailalim ng kapangyarihan ng banal na espiritu na siyang mangunguna sa amin upang sa kaunting bahagi na ipagkakaloob namin ay ito'y maging kaluwalhatian at pagpapala sa napakarami na nangangailangan ng liwanag ng pangkalusugan. Patnubayan kami at inyong bendisyonan, pagpalain lahat kami at patawarin sa lahat ng aming mga kasalanan sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Muli po mga kaibigan, binabati po namin kayo ng isang magandang araw dahil pag-uusapan na naman natin ang ating pong mga kalusugan. Kaya sa ating pong pasimula, atin munang batiin ang ating pong mga kaibigan na nitong mga nakaraang live natin ay hindi po natin sila nabigyan ng panahon. Kaya batiin natin sila dahil ngayon ang pagkakataon, Dok, para atin po silang batiin. Our friends watching from Varna, Bulgaria, from yung itong mga taga-Nara, Palawan, sa bagong sikat Seventh-day Adventist Church. Gayon din ang mga nanonood sa atin dyan sa Jeddah, sa Ireland, at gayon din naman po sa mga taga-Santa Monica Seventh-day Adventist Church dito po sa Caloocan. At gayon din po ang ating pong mga tagapakinig sa ating pong 89.1 FM. Magandang araw po sa inyong lahat at sa ating pong Adventist World Radio 360 sa buong Kapuluan. At yung mga nanonood sa atin syempre dyan po sa GSA Channel 37 at sa ating pong local channel 45. Maraming salamat po sa inyo pong pagtangkilik, pagyakap sa Kaalamang Pangkalusugan. At syempre, huwag po nating kalimutan mga kaibigan na mag-subscribe. Kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe dito po sa Hope Channel North Philippines ay mag-subscribe na po kayo para tuloy-tuloy po ang inyo pong mga magagandang balita tungkol po sa Kaalamang Pangkalusugan. Alam mo, Dok, ang sarap bumati ng masaya, ng malusog ang bawat isa sa atin. Kumusta, Dok? Okay naman. Ayun, okay. Alam mo, Dok, ang dami nating mga kaibigan no, na mga nagme-message sila sa atin at nagsasabi sila na ng mga appreciation nila at ng mga komento nila. And one of those is gusto natin na bigyan ng pansin itong si Emma Villaver. Sabi niya dito, Doc, ang comment niya, na-appreciate ko talaga ang mensahe ng kalusugan, Doc Tam and Ma'am Glad. Mula sa mga nalalaman ko sa pagbabasa, sa mga book ni Mrs. White, at sa mga narinig ko sa inyo. Lahat ay tinanggap ko na galing kay God. Kaya focus ako sa pagpe-preserve ng katawan ko mula sa mga pagkain, inumin na deceitful tulad ng tinapay, mga matatamis, mga mamantikain. Matagal na rin akong di tumikim ng gatas, soft drinks, walang kape. Iniwasan ko rin kumain ng sobra para naman malinaw palagi ang aking isipan. Di ba, Dok? Ang ganda. Kompleto yung niya. Kaya nga, Dok, true. Ito pa, Dok. Para naman malinaw palagi ang aking isipan. At ang 8 laws of health ang isinasabuhay ko dahil yon ang pamamaraan ni God upang maiwasan natin ang sakit at iwaldas sa pera na pwede namang maiwasan kung, asan na tayo? Ayan, kung sumunod lang tayo sa kalooban ni God. More blessings in all forms para sa inyo at sa channel nyo. Maraming salamat po, Miss Emma. Naghihirap ka kaiipon na hindi naman ganun kadaling mag-ipon ng pere. Yes. Tapos ibibigay mo lang dun sa hindi naman nila pinaghirapan. Pumunta ka lang ngayon sa hospital, magkano na? Hindi naman biro-biro yung labanan. Totoo, Dok. Kaya para makaiwas na, ay tayo na mismo yung gumawa ng paraan na hindi tayo maging kabilang doon sa mga nakapila sa paggamutan. Yes. Na ang kasagutan lang naman pala
ay sumunod sa 8 utos ng pangkalusugan. Amen, amen. Ayan. Kasi too good to be true eh. Hindi ba? Sarami na experience natin at sa experience ko sa personal na testimony ko. Yung mga kaibigan ko na nagsipag-vegetarian na wala yung maintenance eh. Amen. Para sa akin isang hamon eh. Napakasimpleng bagay lang na makatulong tayo sa ating kapaligiran. Pero hindi natin may pupromote itong pagbe-vegetarian kung ikaw mismo hindi mo nararanasan. Kaya ganito ako ano tawag dito? Yung enthusiastic. Oo, yung talagang I'm more than thankful kasi I know that I was blessed and I've been blessed in so many things. Especially the way I follow the dietary procedure. Kaya kung ating susundin itong tinatawag na simpleng kapamaraanan, bagaman di naman tayo nag-uusap dito ng mga komplikado o tinatawag na mga maraming technicalities tungkol dito sa area ng science ng healing. Yung palang simpleng pagkain lang, meron ng healing yan. Amen. Totoo, Dok, no? Bakit pa natin ito pabibigatin? Pag-aangin natin. And in that way, ay magkaroon tayo ng tinatawag na bahagi sa pagkakalat nitong tinatawag na liwanag na binigay sa isang pulutong noong 1800 na tayong pinagbigyan. Thank you so much, Doc. Kaya sa ating pong mga kaibigan na talagang sumusubaybay, tumatangkilik po sa kaalamang pangkalusugan ay sobra po ang aming pasasalamat dahil sa buong mundo ay tinatangkilik niyo po ang programa regarding po sa 8 Laws of Health. Kaya sa ating pong mga kaibigan, we would like to thank you with our whole heart, with our humble hearts na patuloy niyo pong i-share, i-like po ang page ng ating pong Hope Channel North Philippines para naman po tayo po ay mas marami pa pong maabot all over the world para magkaroon po tayong sabay-sabay ng malusog na pangangatawan. Alam mo, Dok, ang sarap isipin na maraming nagko-comment sa atin. Katulad dito, may mga kaibigan tayo. Sabi dito ni Jed Tumamak, isa sa atin pong mga viewers, sabi niya, I need your lifestyle, Doc. Lagi kong sinishare ang health dialogue. Sabi naman ni June Nabon, hihintayin po namin ang healthy gathering na gagawin po ninyo. Ayan, maraming salamat po sa program nyo. Alam nyo po, ipag-pray nyo po dahil talagang pinaghahandaan po namin na lahat po tayo ay makasama sa programa pong ito regarding po sa atin pong health. All the vegetarians, all the non-vegetarians, you are very much welcome po dito po sa malaking event na ito dahil alam po namin na tayo pong lahat ay dapat sama-sama na maglingkod at sama-sama na maghintay sa ating Panginoon na meron pong malusog na pangangatawan. Kaya ito na mga kaibigan, ngayon po ang ating pong panahon para sagutin naman ang ilan sa mga katanungan ng ating pong mga kaibigan. Ito na, Doc. Ready na ba tayo, Doc? Yeah, sure. Ito, sabi na. Ito, mga kaibigan, sabi dito, Doc, meron po bang pangtunaw sa 3 centimeters na gallstone? Marami pong salamat. Ay, meron naman. Kaya nga lagi natin binibigyan ng daan itong edukasyon tungkol dito sa natural healing para hindi naman yung ang ating pagtutuunan o pagdidiskitihan, tanggalin yung gallbladder. Yes. Ang tanggalin natin yung maling kinakain. Nadamay lang yun. Dahil sa madalas tayong kumain ng mga mamantika, processed food, and so on. So ang unang may papayo ko doon sa may mga ganong uri ng 3 cm ay kumain ng tinatawag na mga sariwang gulay. Okay. At uminom sila ng lemon. Kunyari, maligam-gam na tubig na 1 tasa. Lagyan mo ng 1 lemon. Lagyan mo ng 1 kutsaritang olive oil. Inumin mo yan pagising sa umaga. Ayun. At bago matulog. So, ibig sabihin, yung good fats or yung good oil, yung essential oil ng olive oil, yun kasi yung magwawalis. Saturated fats yan eh. Ayun. Kaya yung tinatawag na bahaging ganun. Pangalawa, yung fasting ay napaka-importante dyan. Kaya nga, ibig ko lang basahin itong kay Mrs. White. Isa sa nire-recommend ako to. Ang sabi rito, there are some who would be beneficial more by abstinence from food for a day or 2 every week than by the amount of treatment or medical advice. To fast 1 day a week would be of incalculable benefits to them. Ang pinopoint ko dito, yung pagpapasting, for example, may 3 cm ka. Pag 2 days ka hindi kumain, tapos lemon yung iniinom mo, ang bilis mawala. Ayun, kasi nakapahinga At yung kung wala ka katawan. namang gallstone, at once a week ay ipapahinga mo yung tiyan mo, lalo na sa mga Seventh-day Adventists. Kasi sanay tayo dun sa piyesta pag Sabado eh. Na doon pa tayo kumakain ng marami, kaya inaantok tayo eh. So kung magagawa natin yung once a week o every Sabbath, walang kain tubig lang. Okay, may small fruits kang dala. Mas maganda sa katawan pala yan.
doon pala aktibo yung ating mga antibodies at yung mga stem cells natin at yung growth hormone natin ay naging aktibo pag hindi tayo kumakain ng 1 o 2 araw sa isang linggo. Amen. At ito yung ginagamot ko sa may gallstone. Ayun. Pero tanggalin ng karne, tanggalin ng mamantika, mga piniritong isda. Bumalik tayo sa natural at kumain ng vegetarian. Pero walang gamot sa isang tao na pasaway. Amen. Totoo yun, Dok, no? Kailangan sumunod. Alam mo, Dok, no, speaking of that, kasi nabanggit mo yung stem cell, Dok, and sa atin po mga viewers na first time niyo pong nakapanood dito po sa Kaalamang Pangkalusugan, the past few episodes po kasi natin, pinag-uusapan natin itong anti-aging, pinag-uusapan natin itong yung pampabata, pinag-uusapan natin itong paano ba ma-repair ang cells natin. Pero mabigat pag-usapan to eh. Totoo yan, Kunyari, Dok. Pinag-uusapan natin itong anti-aging, pinag-uusapan natin itong pampabata. Eh, siyempre, titingin sa atin dalawa yan. Totoo, Dok. Siyempre, tinuturo mo. Siyempre, para maging epektibo to, kailangan, pag nakita nila tayo ng personal, totoo naman kaya itong inile-lecture ng dalawang ito. Totoo. Kaya napakalaking challenge to eh. Hindi biro itong pumasok dito sa pangkalusugan eh. Kaya nga, sabi ko nga, lalo na sa mga nabasa ko, kailan pala ipinapractice mo yung bagay na na-bless ka at naranasan mo sa buhay mo. Yes. Ito pala yung ibig sabihin nung may power ka dahil alam mo na nagawa mo na. For example, may pinapagawa ka sa akin na sirang stereo. Eh nung nagawa ko at nangyari, nagtiwala siya. Yes. Dahil nagawa ko yung problema. Kaya pwede siyang magrekomenda dahil nakita niyang ebidensya. The same thing naman sa pagtuturo ng anti-aging. Pag tinuturo mo yung anti-aging at pinapractice mo at itinuturo mo, maniniwala yung mga nanonood sa'yo. Totoo, Dok, no? Iba yung nakikita sa atin kung ano yung tinuturo natin. Ngayon, ang tanong, sa tingin mo ba, itinuturo ko itong anti-aging? Sa tingin mo ba naman, Nakikita sa'yo. nakikita ba naman sa akin? Yes, Dok. Talaga kaya mong makipagsabayan doon sa mga bata. Hindi, ang pinupoint ko dito, hindi naman atin to eh. Gift ng Panginoon to eh. Libre to eh. Amen. Ang importante lang dito, yung lalo na yung mga kaedad ko na magsi-70 na, eh hindi naman kung maedad ka na, hihinto ka na. Hindi naman humihinto yung katawan na supplyan ka nung tinatawag na muscle eh. Yes. Hindi ka naman niya papabayaan ng Panginoon, gawin mo lang yung part mo eh. Kaya nga maraming namamatay ng over 100 eh. Dahil maingat sa katawan eh. Totoo. At hindi naman pwedeng humaba yan kung wala kang gagampanan sa iyong sariling katawan. Nasa sa iyo yung tinatawagan na katungkulan. Kaya ang sabi nga eh, nasa Diyos ang awa, nasa taong gawa. Totoo, Dok. Ayan, I agree. Kaya yung gallstone sa mga matatakaw yan, pasensya na. Yung madalas kumain Ayun. at malakas kumain ang nadadali niyan. Lalo na yung At mahilig sa karamihan na mga nagagallstone, prito. lumalaki yan tiyan. Kulang sa exercise Ayun. at kulang sa tubig. Ayan. Thank you so much, Doc. Alam niyo sa atin pong mga manonood, kung meron din po kayong iba pang mga questions regarding po sa health nyo or sa health ng mga kaibigan nyo or kakilala nyo, you may send it here in Kaalamang Pangkalusugan para masagot po namin yan dito lamang po sa atin pong health program. Ito naman, Doc, another question. Doc, isang lola yata or lolo ito, sabi niya, Doc, ano po ba ang gamot para tumaas ang apo ko? Ang edad po niya ay 11 years old. Mahirap pag-usapan to. Kaya nga, Doc, lalo na Kasi pag ako- jeans. Ako 5'6" lang eh. Eh, paano ko sasabihin papayuhan ko na tumaas? Kaya nga. Eh, samantalang pandak ako. Siguro, nanay, medyo hayaan na natin yan. Basta Ayan. matulog na maaga, yun ang nakita ko. Ayun, matulog na maaga. At kumain ng vegetarian. Ayan. Hayaan nyo na kung anong genes niyan. Pero alam mo, Doc, no, gusto ko lang dagdagan siguro yung Pero binanggit yung mo. alam mo, yung tinatawag na pagkain talaga na matataas ang amino acid ng mga green vegetables, talaga nagpapaganda yan, saka yung exercise. Yes, totoo Sa mga yun. bata. Ayan, actually, alam mo, Doc, gusto ko lang no, sa atin pong mga May sarili, may manonood. built-in growth hormone naman ng mga bata. Eh. Yes. Mataas ang kanilang material na ganyan. Kailangan lang talaga huwag abusuhin at pabayaan. Yes. Meron ngang maliit ang ama, maliit ang ina, bitumangkad. Totoo. Kaya hindi pa huli. Ako wala na akong magagawa, matanda na ako eh. Imposible tumangkad pa ako ng 6-footer. Ayun. Tanggap ko na. Yes. Pero alam mo, to be honest, bigyan mo lang ako ng ilang taon. Ano, Doc? Pagdating ng Panginoon, Oy, tatangkad Chef. ako. Amen. Totoo yan, magiging perfect tayo kasing taas natin si Adam and Eve, no? Eh, pagdating doon, tataas tayo ng matangkad. Ayan, Pantay nagiging na perfect. pagdating doon. Yes, ayan. Alam mo, Doc, saying that no, sa ating pong mga manonood, gusto ko lang din pong bigyan po ng pansin itong exercise na sinasabi na nabanggit ni Doc kasi nakakatulong po siya yung sa growth spurt po natin kapag yung exercise natin, kasi nakita ko to, although yung genes namin is talagang matatangkad din talaga mga kaibigan, iba po ang may exercise. Kasi meron din akong pinsan na talagang
kinulangan siya sa height. Although may genes kami na talagang matataas. Pero alam mo, Dok, hindi siya yung talagang tumaas talaga na mataas. Average siya talaga na Filipino na na maliit kumbaga sa aming magpipinsan. Older siya sa akin. So parang nandun siya sa pag-exercise natin. If we stay active, talagang yung nai-stretch natin yung ating pong katawan because of exercise, because of yung physical health natin. Nai-strengthen yung ating bones, nai-stretch yung ating mga muscles and yung ating bones. That's why it helps us sa ating pong growth spurt. Kaya ngayon bata pa lang nasa teenager na itong bata na 11 years old, lola, dapat maging active ang atin pong apo. Ayan. So, ito po. Magandang tanong yan, ano? But anyway, pag vegetarian, pakainin ng maraming sariwang gulay, sariwang prutas, Yes. exercise araw-araw, matulog ng maaga, uminom ng tamang amount ng tubig, at sumunod sa magulang. Amen. Totoo yun. Gusto ko yun, Dok. At sumunod sa magulang at sa mga nakakatanda. Ayan. Ito na. Another question, Doc. Ito, alam mo, Doc, paulit-ulit itong tinatanong sa atin. Ang uva ursi, mga kaibigan, if you want to know more about uva ursi, kasi may question dito, ano po ba ang uva ursi? Naituro na naman natin talaga ito noon pa. Yes. Na diretsuhan na nga, pwede namang hindi natin pag-usapan yan. Pero itinuturo natin yung nagkaroon na ng kidney problem, hindi na dialysis. Yes. Malaking tulong itong uva ursi kasi maganda ito sa kidney. At kung nahihirapan sila, punta sila sa Google o sa YouTube, i-type nila uva ursi, mapapaliwanag sa kanila yung benepisyo nito. At available po ito kahit saan kayo tumingin. Ayan, basta organic po mga kaibigan, okay? Ang pag-inom po nito ay dapat sa umaga kasi iihi ka ng iihi talaga, Dok. Diuretic yan. At maganda talaga sa kidney yan. Ayun. At hindi naman kailangan magkasakit ka sa kidney bago uminom yan. Totoo, Dok. Kasi kumakain ka, may byproduct yan. Paminsan-minsan. Yes, Pero pang-cleansing ng hindi kidneys. yan medicinal. I'm sorry, hindi yan food supplement na pwede mong gawin Araw-araw. araw-araw. Yes. Ginagawa lang yan once in a while. Kasi under therapeutic medicine yan. Medicinal property. Kaya inumin lang yan twice a month. Or pag meron ka na, 10 days dire-diretso, after 10 days into na. Ayun. Thank you so much, Doc. Ito naman sa atin pong mga manonood, may isa ding katanungan dito na talaga naman, I think, Doc, talagang sinubaybayan niya itong ating pong cell regeneration, yung ating stem cell, yung ating pong pinag-uusapan na topic regarding sa anti-aging and regarding sa cells. Now, this is the question, mga kaibigan. May isang disease po na ang tinitira o ang sinisira ay ang nerve cells. Ang tanong ko po ay kung susundin po ba lahat ang 8 laws of health, ay may pag-asa po ba na ma-regenerate ang damaged nerve cells? Yeah. Ayun. Nagpapalit tayo. Yun ang stage 4 cancer, maraming sumusurvive eh. Iwasan lang natin yung mga dilata. Siyempre, processed may foods. mga, ang tawag niyo pang imbalsamo eh, sa Tagalog. Ayun. Di ba? Para hindi masira yung dilata, lalagyan ng formalin sa loob. Ang tao naman, para hindi mangamoy, nilalagyan ng formalin. Ang problema, nagkakaroon ng embalming effect sa loob ng ating katawan. May kaibigan nga ako, namatay na siya matagal na. Naikwento niya sa akin, tiga-Amerika kasi kami noon, yung mga patay na nilalagyan ng yung matagal na gagamitin o pag-aaralan, ini-inject ka ng imbalsamo. At yung amoy nung parang parehas daw ng amoy ng dilata. Oh. Ang effect pala nito ay yung mga nerve cells natin at the same time. Kaya siguro iwas tayo sa dilata. Ayan, okay. Kaya nga alam mo ako, pagka yung dilata na bubuksan, unang question ko, gaano katagal na yan sa loob ng lata? Yung manufacturing date, Doc? At kahit na rin sabihin mong kalalata lang, ano kaya yung halo nun? Kahit veggie meat pa yan. Pasensyahan ha? Yes, Doc. Ayoko yung lata. Hindi natatanim yan. Totoo. Hindi tumutubo. Hindi ba sabi sa Genesis 1:29? Anong kakainin natin? Lahat ng may buto. Lahat ang may bini. Yes, Yun ang bini. tanong, yung bandilata, pag tinanim mo, tutubo. Hindi, Doc. Hindi ba may kwento nga na yung mga katutubo sa kabundukan ay napakain ng sardinas, ay nasarapan. Ay dinamili ng maraming dilata, binaon sa lupa. Iniisip nila yung sardinas ay tutubo, parang buto. Bakit hindi natubo? Dilata nga eh. Hindi yan tutubo. Ang tumutubo, yung buto ng sitaw. Munggo, sitaw, Yung kalabasa. mga may buto. Yes. Kaya kung gusto natin ng walang karamdaman, huwag tayong kumain ng may mga preservative o mga dilata. Ayun. Thank you so much, Doc. Ayan, nawa po ay nasagot Kaya po. kung minsan, alam mo, kukwento ko lang sa'yo, may kapatid natin sa pananampalataya. Nung daw unang nadidiginig niya ako kahit sa kuneta. Pag daw ako na, nakayuko na siya, umaalis na lang sila. Kasi puro na lang daw maling pagkain.
Ngayon, na-realize na tama pala. Kaya pasensya na kayo. Kung sakaling ganito ako magsalita, na pati delata, na pag-usapan natin dito, ito naman ay choice naman nila. Ang sa atin naman, binabahagi lang natin yung bahagi na alam ko na makabubuti sa kanila. Kasi ayoko talaga ng delata. Kasi alam ko na nagdaan ako dyan. Alam mo nung mga bata kami, pag may sardinas kami, piyesta. Aba? Ay, naku. Number 1 na pagkain sa amin ng sardinas kasi probinsya kami. Mahirap ang pera. Totoo. Pag may sardinas ka sa tanghalian, talagang grabe yan. Kahit madaming kanin, okay nung lang. ako'y tumanda na at napag-aralan, pala naman ay hindi maganda sa katawan. Pero buhay pa akong ngayon. Nung nagbago ako, ibinalik ng Panginoon yung kalusugan ko. Amen. Yun, thank you so much, Doc. Kaya sa mga kabataan, iwas tayo. Yes. Okay po, salamat, Doc. Ito naman sa atin pong mga manonood, alam niyo po ba na talagang napakahalaga po ng bawat isang buhay sa atin po? Tama po ba yun? Alam niyo po, marami pong mga kaibigan sa atin na nagtatanong regarding dito sa pampabata. Alam mo, Doc, recently, Doc, meron akong pinuntahan na church. Tapos sabi nila, Sister Gladys, hindi ka pa rin nagbabago. Yung itsura mo, nung first time ka namin nakita back 2022, ganun pa rin yung itsura mo last year, nung 2023 at ngayon din. Alam niyo, Doc, I think it's because of the lifestyle. Kasi di ba, katulad mo, Doc, parang after mo nagbago, actually, kapag ang napansin ko talaga, Doc, since na nag-start po ang Kaalamang Pangkalusugan way back 2020, iba yung pakiramdam na nung na-meet kita, Doc. Nung na-meet niyo ako, di ba, medyo may laman-laman pa ako that time. Tapos, ngayon na talagang makikita natin talaga yung anti-aging na sinasabi, that's natural because of exercise. Kasi ang laki. Ang katwiran ko, kunyari, may nalaman ka na magandang pampabata. Tapos libre pa. Yes. Aba, tanga ka na lang kung hindi mo kukunin siya. For example, nalaman mo na ang pampahaba ng buhay at pampabata ay ang pagtulog ng maaga. Bakit di ka matulog ng maaga? Totoo. Libre naman siya. For example, nalaman mo na yung high intensity exercise, yung malagyan mo ng muscle ang katawan mo at mag-exercise ka para ma-oxygenate ang brain mo at para tumaas ang growth hormone mo at yung T-cells mo at ang dugo mo, gumanda yung daloy sa loob ng katawan mo. Na alam mo na itong exercise pala, 500% ang increase ng human growth hormone. Pag nag-exercise ka araw-araw, libre naman. Ikaw lang naman talaga mismo ang gagawa nito. Ang tanong, hindi mo ba gagawin sa sarili mo? Gagawin ko, Doc. Kaya ako kumuha ako ng schedule ko. Pagdating na alas 8, alas 9, exercise na ako. Yung. Pag ginanahan pa ako, alas 7, nandun na ako sa gym ko. Kaya ang sarap ng pakiramdam na gano'n, na pinapawisan ka kahit At mainit. pag nasanay ka na, hahanap-hanapin mo. Amen. Totoo yun, Doc. Dahil nakaka-guilty na hindi mo magawa yung part mo. Alam ba na pag na-miss mo ng 2 araw, matamlay ang katawan mo, para bang guilty ka na nangihin ang katawan mo. Pero the more na nag-exercise ka, ginawa mo uli ito, balik na naman yung sigla ng katawan mo. Amen. Totoo, Doc. At Yung saka, 1 hour it's to never 2 too hours late. na pag-exercise mo, mapapalitan na buong maghapon na siglang katawan mo. Amen. Totoo. Pero yung hindi ka nag-exercise sa umaga, buong maghapon, mainit ang ulo mo. Totoo yan. Naku talaga, Doc. Alam mo, ang ganda pag-usapan ng exercise, lalo na sa mainitin ng ulo. Kasi yung happy hormone yan. Yes. Kaya pagka mainitin ang ulo ng asawa, dapat pag-exercise ng mga mister nila. Yan, tapos sabayan ng saging, Doc? Sabay saging, yung happy hormone. Yes, nagpa-produce tayo ng happy hormones natin. Yun yung meron siyang tinatawag na tonic Sa brain tonic ang saging Okay. ang saging naman natin. Kaya siguro ako ngayon, nababago yung ko. Kasi nakita ko na pag nag-gym kami, lagi ako meron isang piling na saging dyan. Habang nag-gym ako, kailangan ko ng energy, kumakain ako ng saging. Yes, ayun. Thank you so Hindi much, ko Doc. nararamdaman yung pagod Aba. Natapos na ako ng 2 oras, okay pa ako Kayang-kaya Kaya pa. yung saging na malaki utang na loob ko dyan. Kaya love na love ko yung saging Ayun. Kaya pag nakakita ako ng saging sa lugar na aking pinupuntahan, naglalaway ako Kasi unang naiisip ko, hindi ako mabubuhay kung wala akong saging sa katawan ko. True. Ayan. At sa mga misis, napakaganda yan. Thank you so much, Doc. Ang dami nating tips, mga kaibigan. Hindi lang exercise ang pampabata, kundi yung ating pong mga kinakain ay pampabata din. At nakakapag-repair Pero at pwede ka na-regenerate rin ng bumata. damaged cells. True. Pag kumain ka ng baboy, Ha? Bakit naman, Doc? mabata kang mamamatay. Ay,
Grabe ka naman, Dok. Pero totoo yun, mga kaibigan. Pag mali yung kinakain natin, ay mas mapapadali po yung atin pong buhay. Ayan. Kaya doon na lang tayo sa side na masaya ang lahat, buhay ang lahat, mga at kababayan masigla. natin, walang relihiyon tayong pinag-uusapan dito. Ha? Alam na ng science ito. Kung ang relihiyon yung kinabibilangan na kumakain ng baboy, wag nating idama yung relihiyon. Yes. Isipin natin ang pagkain ng baboy hindi maganda sa katawan. Totoo, Dok. Kaya ako'y natutuwa. Unang-una, pinanganak ako na ang iglesia o religion na kinabilangan ng magulang ko ay Seventh-day Adventist na hindi kumakain ng baboy. Amen. Kaya ako'y born na hindi nakatikim ng baboy. Amen. Amen. Ayan. At Thank ngayong you so nalaman much, Dok. ko sa siyensya at sa Biblia, sabi ko, Panginoon, masyado mo kong Minahal. ano tawag dito, yung nilagay ako doon sa tinatawag na hindi ako yung ipinanganak sa walang alam na katotohanan. Kaya pinagmamalaki ko yung bilang Adventist. Kasi doon na lang na hindi ako nakatikim ng baboy, at hindi ako nakatikim ng alak, at hindi ako nakasubok ng sigarilyo, doon pa lang, ang sabi ko sa sarili ko, pinagmamalaki ko, hindi ako ordinaryong tao. Amen. Totoo. I am more than proud for it. Yes. May kanya-kanya tayong calling at may gagampanan. Pinili ko ba na maging ganun yung magulang ko? Hindi, Dok. Hindi tayo nakakapili ng magulang. Di ba, Dok? Pero ang point, ang Panginoon, binigyan niya ng liwanag ang aking mga magulang na maihen sa akin yung tinatawag na liwanag na ganito. Amen. Thank you so much, Doc. Alam niyo po sa atin pong mga manonood, kung meron po kayong komento or meron kayong personal experiences regarding po sa anti-aging, regarding po dito sa atin pong pag-inom ng uva orsi or yung mga experiences nyo or yung mga testimonies nyo sa pagiging vegetarian or pagiging vegan, ay i-share nyo lamang po yan dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. At atin po yung babasahin at pagninilay-nilayan para maging inspirasyon din po sa iba pong mga kaibigan natin na nanonood at tumatangkilik sa 8 Laws of Health. Kaya ito na, Doc. Alam mo, Doc, ang gandang pag-usapan talaga nitong ating pong health reformation. Kaya ngayon, pag-uusapan naman natin ng patuloy ang pag-uusap natin regarding po sa ating kalusugan. Kaya ang topic natin, mga kaibigan, sa araw pong ito ay about sa health through heat exposure. Doc, may tanong ako. Pag sinabi nating heat exposure, di ba dapat naiinitan tayo? Kasi part naman siyempre, for example, lalo na pag may mga nararamdaman ka na hindi maganda sa katawan, kailangan i-raise ng ating katawan ng temperatura para yung dugo natin ay maging aktibo. Dahil nasa dugo yung natural healing. Sila yung gumagawa ng kapamaraan kung paano makapag-repair. Kaya pag nainitan ka, ang dugo mo ay talagang masasabi ko na alerto. Ayun. Doc, ang tanong ko dyan sa sagot mo ay, ibig sabihin ba, Doc, kailangan natin magpa-araw para maging malusog? Hindi pwedeng mawala yan. Kaya nga, lagi kong binibigyan daan, yung pinag-usapan natin lagi dito, yung anti-aging o yung stem cell therapy. Nung unang kapanahonan, lalo na sa writings ni Ellen G. White, yung intermittent na pinag-uusapan natin ngayon, ay samantalang 40 taong ginawa ni Ellen G. White ito. Yung libro na sinulat niya, ay ngayon napapanahon sa ating time. Yes. So makakita na 150 years ago, na isulat niya lahat ng mga librong ito. Kaya pinagmamalaki ko, kaya nagugulat ako doon sa mga membro ng loob ng iglesia na binabaliwala yung librong to. Para bang sa kanila, hindi importante itong librong to, na hindi nila alam. Ito yung bahagi na kung paano malinaw at mabuksan ang mata natin na talagang blessed tayo, kumbaga sa pag-aaral o review. Ibinigay na kung anong exam ang ilalabas sa panahon na ikaw'y kukuha ng exam. Pinaliwanag na niya lahat mula sa simula hanggang dulo. At yung karamdaman, pati yung mga pinanggagalingan at kung ano yung kagamutan sa anumang uri ng sakit na dumadapo sa loob nating katawan, ay binigay na rin ng Panginoon. Kaya kung well-versed ka sa sarili nating material, believe me, hindi mo katatakutan na mamamatay ka sa karamdaman. Totoo, Doc. Alam mo kung bakit? Bakit, Doc? Sa 1,000 tao, halos isa lang ang namamatay sa aksidente. Yung the rest, ano nangyari sa kanila, Sa Doc? sakit. Oh. So, ibig sabihin, kung alam mo yung nature ng sakit, pwede mong maiwasan ng kamatayan. Yes. At pwede mong mapahabang yung buhay. Bihira naman yung nabaril eh. Bihira naman yung nalaglag yung aeroplano eh. Totoo. Bihira lang yun. Meron ka bang nakitang aeroplano lumalaglag araw-araw? Wala, Doc. Bihira yun. So ang pinopoint ko dito, sa rami ng mga nangangamatay,
karaniwan ng kamatayan ay bunga ng hindi nila alam kung ano yung bahagi nila sa kanilang katawan at pag nawala yung tinatawag na pamantayan o yung rules ng batas ng kalusugan o ng buhay, ang nangyayari, ang ating katawan ay maagang bumibigay. Yes, totoo yan, Dok, no? Alam mo, Dok, saying that, no, it is an eye-opener for all of us. Bakit, mga kaibigan? Kasi itong pinag-uusapan natin is reality. Na marami talagang mga aksidente, yes, but it is not everyday na talagang, example, sa Philippines, maraming namatay dahil na aksidente sa eroplano, maraming namatay dahil na disgrasya, hindi ganun. Sa iba't ibang mga parte ng mundo, all over the world, ay talagang mas marami pa din yung mga nagkakaroon ng sakit dahil sa kanilang kinakain, For example, sa sa 1,000 tao, bilangin mo kailan yung nagbabaril sa sarili. Konti lang, Dok. Wala. Baka sa 1,000, wala eh. Baka 100,000, isa eh. Yes. Ngayon, dumadami na. Dahil gawa nga nung Depression, anxiety, yes. Pero ang normal na kamatayan, sa sakit ang pinanggagalingan. Totoo, Dok. Mas marami talaga yung percentage Kaya na yun. napakalaki ng tsansa natin na humaba ang buhay. Basta alam nating magkaroon ng Diyos sa ating buhay. Amen. Sabi nga, if you love me, keep my commandments. Amen. Kasama pala ang 8 laws of health. Yes, that's true, Dok. Akala natin mga Adventist, doon lang tayo sa huwag kang papatay. Yung pala, pag hindi mo inalagaan ng katawan mo, para ka nagpapakamatay ng hulugan. Totoo. Di ba, Dok? Alam niyo, sa atin po mga manonood, saying those words and yung mga sinishare po namin ngayon dito sa Kaalamang Pangkalusugan, we would like to share with you ang nakasulat po sa manuscript. And it says there, the Lord has provided antidotes for disease in simple plants, and this can be used by faith, with no denial of faith, for by using the blessings provided by God for our benefit, we are cooperating with Him. He can use water and sunshine and the herbs which He has caused to grow in healing maladies brought on by indiscretion or accident. We do not manifest a lack of faith when we ask God to bless His remedies. True faith will thank God for the knowledge of how to use these precious blessings in a way which will restore mental and physical vigor. Ibig sabihin, Dok, alam mo, ang isa sa pinakamalaking words na nakita ko dito, Dok, is to use water and sunshine. Yun na lang na word na antidote. For example, merong mga pamilya na namatayan ng anak na food poison. Samantalang ang antidote doon, mag-charcoal ka. Totoo. Maglagay ka ng isang kutsarang charcoal sa mainit-init na tubig, ipainom mo sa bata. Yung laso na yun sa loob ng tiyan ay absorbe ng charcoal. Hindi mamamatay yung bata. Amen. At hindi madidehydrate. Yun yung mga tinatawag na antidote. For example, ang aso, parang nahihilo. Unang ginagawa niya, ngunguya ng damo. Aso yan, ha? Alam nila eh. So ang pinopoint natin, kaya binanggit itong antidote sa karamdaman na simpleng mga halaman daw ang pwedeng magamit, pero may pinaliwanag by faith. Yes. Kasi iba walang faith eh. Totoo. Pag pinag-usapan po namin sa urba urs eh. Ano din yan eh, herbs yan eh. Herb yan eh. Na napakaganda pala sa kidney. Pag meron kang manas or whatsoever, uminom ka lang ng tubig na methyl salt para makapasok sa cellular structure yung tubig. Kasi karamihan ng mga namamanas, yung tubig hindi makapasok sa loob, nasa labas. Yes. Kaya kung tawagin yung manas. And at the same time, kailangan ang kidney ay mabigyan ng tuon. So ang pinag-usapan natin dito, bakit? For example, itong tinatawag na hop tea, na napakaganda ito sa nerve, nagpaparelax. Pag uminom ka ng hop tea, antidepressant. Walang side effect. Ang tanong, hindi ba regalo ng Panginoon ito? Bakit itong garlic? Marami na nagpapatotoo. Pag uminom ka ng 2 chop na garlic, inilagay mo sa tubig, nilagay mo ng konting lemon, lagay mo ng konting olive oil, inumin mo, maya-maya maganda na yung blood pressure mo. Amen. Ang tanong, by faith. Yes. Dapat naniniwala tayo, papagalingin tayo nung binigay din ng Panginoon. Kasi ang mahirap, Dok, yung tipong kinakain mo to na hindi naman part ng 8 laws of health or ng nutrition na binigay sa Genesis. Tapos, sasabihin natin na yun pala yung pampagaling natin. Mali yun, Dok, di ba? Hindi po pwedeng yung kose ating lalagtawan. Yes. Lagi natin isipin na laging merong pinagmumulan. At kung walang pinagmulan, walang tinatawag na mangyayari Yes. na problema sa iyong katawan.
Thank you so much, Doc. Ito na nga mga kaibigan, pinag-usapan na natin tong antidote na pag-usapan din natin na pwede natin gamitin ang tubig at ang araw. Kaya ito mga kaibigan, we would like to share with Natural you. radiation nga yung araw lalo na yung mga may cancer, natural radiation. That's true. Totoo yan, Doc. Ito na. Kaya natin pag-uusapan mga kaibigan ngayon, yung topic natin about sa health through heat exposure. Kasi pag-uusapan natin, paano natin ipag-combine ang heat at yung water. Di ba, Doc? Di ba during the time of Dr. Kilog sa Battle Creek, sila yung unang-unang nagkaroon ng wellness center na nagpo-promote ng vegetarianism. Kaya isang bagay na nagpapataas ng aking, ano tawag dito, yung motivation. Isipin mo, nung palang panahon na yun, na 1800, gumagamit na ng mga natural medicine sila. At yung tinatawag na hydrotherapy na ipinopromote, ay maraming mga nagpupuntahan ng mga well-known, famous personality doon sa lugar na yun at nabe-bless sila. Kaya during the time ng pandemic, itong Yuchi Pine ay marami rin nagpunta ng mga kilalang mga tao na isa sa ating pinakatatak o insignia ng ating iglesia ay gagamitin ng medical missionary work na sa pamaraan na ipapakita natin itong mga simple method na ito ay merong tinatawag na napakagandang bahagi sa kalusugan ng tao. Kaya pinag-uusapan dito yung hydrotherapy. Ayun. So, speaking of hydrotherapy, Doc, ito ba ay pwede natin gawin sa banyo? Pwede. Katulad ko. Di ba, napag-aralan ko. Nasa YouTube na ngayon. Nung araw na tinuturo natin to, wala pa. Ngayon, napakadami ng mga benefit ang pinapaliwanag nila. Na pag ikaw ay nag-sauna or steam bath at pinapawisan ka, tumataas ang immune system mo. Yes. At yung tinatawag na stem cell mo at yung growth hormone mo ay lalong nagiging aktibo. At kung may mga sakit ka, gagaling pa. Dahil for example, hindi ba kaya tayo nilalagnat? Pinatataas ng katawan natin ng temperatura para labanan ng ating mga antibodies, mga good bacteria, yung tinatawag na bacteria na pumasok sa loob ng katawan para mga matay sila. Bakit kailangan mo pang magkasakit bago ka mag-steam? Totoo, Doc. Ang maganda nito, isa pala ito sa napakaganda na pampares ng human growth hormone at ng stem cell. Kaya hindi ako po pwedeng hindi nag-steam ba? At nare-renew yung balat. Yun. At nabubuksan yung ating major eliminatory organ, yung ating butas ng balat. Kung tawagin yung pores natin. Pores natin. Yun. Alam mo, Doc, nabanggit mo na yung mga benepisyo nung itong hydrotherapy natin or yung tinatawag natin na pwede natin gawin na sauna. Alam niyo po mga kaibigan, the benefits of sauna is, first, pwedeng cardiovascular benefits kasi bumababa yung ating blood pressure, Doc. Yeah. Diba? Another thing is yung physical fitness natin. Bakit? Kasi nagre-release tayo ng Doc, pinagpapawisan tayo, yung fats natin nababurn din yan kasi may heat, diba, Doc? Sa pag-exercise din natin, ganon. And also, endurance. Ito pa, lower risk of dementia or Alzheimer's disease. Paano nagkaroon ng connection yon? Mamaya malalaman natin mga kaibigan kasi iba pala mga kaibigan sa pag-aaral na meron palang epekto itong tinatawag natin na pag-hydrotherapy natin sa ating katawan regarding sa ating brain. At ano pa, pampahaba ng buhay, Doc. O, di ba? Ang sarap isipin ng ganito. Pero ang tanong, wala namang bayad. Mura lang, konting kuryente lang yan. Ito pa, Doc, cellular repair. Kanina dun sa nagtanong sa atin regarding sa re-regenerate ba yung ating mga nerve or yung mga cell damage natin. Ito pa, lowers chronic inflammation katulad ng Doc, yung diabetes natin, yung ating mga inflammation, mga sakit-sakit sa kung saang vital organs natin. Kaya alam mo sa mga spa, pag pupunta ka, lagi sila may steam Totoo, Doc. Ginaya nila nung araw yan during the time ng Dr. Kilog. Ayan. Ito pa, yung binanggit kanina ni Doc, yung better immunity natin and also it lowers risk of infection. At ano pa, itong excretion of toxins, yung kaninang sinasabi ni Doc, lumalabas po sa ating pores, mga kaibigan, itong mga heavy metals. Kasi pag minsan, Doc, di ba, hindi natin alam na yung ibang mga parts na kinakain natin, iniinom natin, or yung mga nadidikit sa ating katawan, yung mga nilalagay po natin ng mga pampahid sa ating pong katawan, ay may mga heavy metals pala katulad ng lead, di ba, Doc? Kaya alam mo yung mga ipinapahid sa balat dahil bukas yan. Ako talagang 100% na natural Katulad ng aloe vera. Yes. Natural lang nilalagay ko. Kasi ang katwiran ko, katawan ko ito Totoo, Doc. Bakit ko papahiran ito ng mga mumurahing mga
makaka-harm sa ating Nakaka-harm sa balang. ating katawan. Yes, ito pa. Yung excretion of heavy metals. Tapos, ang gagawin yan, pagpapawisan tayo. Di ba mga kaibigan, pinagpapawisan tayo during our sauna. Ito pa, it improves mental health and less depression. Bakit kaya? Katulad kanina, yung exercise ni Doc, after niya mag-sauna din, after niya mag-release ng toxin, kasi yung ating mga stress hormones nawawala yan. At magkakaroon tayo ng ano po, happy hormones kasi nakakapagpasigla, Doc, Kaya ang ito yung exercise. bahagi na kung pag-aaralan mo yung time. Pag hindi ka marunong mag-budget ng time mo, at hindi mo alam ang kahalagahan ng time, huli ka. Totoo, Doc. Kaya nga, hindi ba, for example, sa pagkain, ang pagkain, may time din. For example, alas 7 na umaga yung almusal mo. At alam mo na, pagdating ng gabi, maaga ang tulog mo, alas 9, may time ka. Kaya lang, gawin mo yung tamang time sa katawan mo. True. Kaya pinag-uusapan natin dito, anong time mo sa kalusugan mo? Yun. Dito madidetermine na kung anong klaseng pagkatao meron tayo. Kung hindi mo maaalagaan ang katawan mo, sino mag-aalaga rito? At paano maaalagaan ang pamilya mo? Kung yung sarili mo is mismo, hindi mo nagagawa yung part mo. Yes. Totoo yan, no? Reality yan, Doc, no? Sa atin pong mga manonood. Ito pa, alam niyo po, kasi pinag-usapan kasi natin yung depression, kaya ayan, meron tayong pinag-uusapan ngayon. Anti-aging. Yes, Siyempre, anti-aging. sino ba naman ang ayaw na... Bumata. Hindi naman yung bumata, yung nararamdaman mo, tama. Totoo, di ba, Maganda Doc? yung naglalakad ka, lakad doon. Yung walang problema kahit may edad ka na. Walang rayuma, Doc. Ay, mahirap yung naglalakad ka. Alam mo, naawa ako doon sa mga naglalakad na sobra dami nung karga-karga eh. Ay, totoo yan. For example lang, bigyan kita ng 30 pounds, karga mo, maglalakad ka ng 1 kilometro, masarap ba pakiramdam mo? Hindi, Doc. Hindi ba mas magaan kung wala kang karga? Yes. Eh, nilalagay natin sa katawan eh. Oo. Naku. Kaya ang katawan natin, merong body index yan eh, na may limit yan eh. Yes. Kahit nga elevator eh, kahit nga tulay eh. Yes, Hindi bibigay mo at pwedeng bibigay. bigyan ng sobrang timbang yan. True. Kaya nahihirapan yung mga tuhod natin eh. At yung ating adrenaline at ang ang puso natin, ang ating brain natin. Dahil magpapadala na ng signal na sobra na naman ang timbang nito. Kaya yung mga malalakihan dyan, pasensya na kayo, huwag kayong magdaramdam sa akin. Paliitin nyo yan. Talagang maraming problema ang idudulot niya sa inyong mga katawan. At nalaman ko na ang stem cell at ang human growth hormone nagiging inactive pag lumaki na yun dyan. Oy, di ba? Grabe. Ay, naku, nagulat ako nung nabasa ko ito. Kaya pag ako yung humarap sa salamin, lumaki lang ng konti yan. Kailangan mong paghirapan. Ibe-burn ko na yan. Yes, yun nga. Ito pa, Yun no? yung tinatawag na body index na kailangan malaman mo sa sarili mo, titignan mo sa salamin yung itsura mo. At pangalawa, magtitimbang ka araw-araw kung sobra ka sa timbang mo. At pag sumobra ka, atakehin mo. Yun. Yung atake na magiging maganda po. Kung normal ka. Yun. Kung normal ka. Naku, Pero Dok, kung medyo hindi ka tanggap mo normal. na, Ang sakit nun, Dok. wala tayong magagawa. Ganito lang ako mag-lecture. Oo. Ang mahirap yung adapted mo na yung bang, Tanggap mo hayaan na ko talaga. Yes. Kahit lumalaki, okay lang. Naku, mahirap ito. Problema ito. Kaya itong Yes. pangkalusugan natin talaga. Sabi nga ng iba ng mga si Dr. Tami, masyadong taklese. Pasensya na po kayo. Ako na lang yung panabla. Ayan. Thank you so much, Doc. Alam niyo mo, sa ating Kasi po alam mga mo, marami manonood. nagdaramdam sa akin lalo na yung malalakihan tiyan. Huwag kayong magdaramdam. Totoo. Mahal ko lang. Yes. Dahil nagdaan din naman ako dyan. Just imagine mo na sa Amerika ako, 185 pounds ang timbang ko. Ang laki ng tiyan ko. Hindi ka nga maniniwala na ako ito ngayon after 35 years. Naku, alam mo, Doc, parang gusto ko tuloy makita yung picture mo nung 185 Pilitin kong pounds hanapin ka. yung picture nito. Oh, sige, Doc. Para ma-share, okay lang Yung ba yun, Doc? tinatawag na before and after. Yan. Gusto ko yan, Doc, para before and after, no? Kasi, alam niyo po mga kaibigan, hindi lang si Doc, kasi kahit ako, nung nag-start ako sa Kaalamang Pangkalusugan, and that was 4 years ago, talaga nakita ko talaga na mas mataba po ang pisngi ko noon kaysa po ngayon, mga kaibigan, di ba, Doc? Talagang nakikita niyo po yung difference, and I really praise Saka yung God ano, because yung- of this reality. Yung, di ba, nag-gym ka, ganun-ganun. Eh, syempre, gumaganon ka. Eh, may nag-a-assist sa akin. Alam mo, naamoy yung hininga mo, mabango. Totoo. Iba yung amoy ng mga vegetarian at nag-exercise. Yes. Pati pawis niyan. Basta may toothbrush, Doc, ha? Eh, yun ang aking damit eh. Kahit bagong suot at pawis na pawis eh. Kahit yung mga naglalaba, kahit misis ko eh. Sabihin, yung damit mo, wala ko naaamoy. Naaamoy, yes. Yun yung totoo. advantage naman ng mga
nag-exercise at vegetarian. Yes, amen. Ayan. Alam mo, Dok, so much for exercising. Ito pa, mga kaibigan, yung mga benepisyo ng pagsasauna natin or yung pag-steam bath natin. Lowers cholesterol. Yan ang napakagandang pantanggal talaga ng toxin sa loob ng katawan. Yung acid mo ilalabas mo. True, di ba? Yung acid natin yan. At ito pa, yung hypertension risk. Kung tumataas na po yung blood pressure nyo at kayo po ay nag-sauna, nagkaroon kayo ng hydrotherapy at nagsasabayan nyo pa siya ng exercise, ay talaga po na mawawala ito. At maglagay lang sila ng tuwalya na medyo malamig. Yes. Para talagang hindi mainitan yung brain. Para hindi mainitan yung brain. True. Ito pa. Kanina binanggit na ni Doc, itong happy hormones natin, magre-release talaga tayo ng endorphins natin at magkakaroon tayo ng good mood, di ba, Doc? Yeah. Kahit na sabihin natin may problema dito, pero haharapin mo yun na nakangiti ka kasi alam mong masosolve yun kasama ang Panginoon. Okay. Ito pa, Doc. Improve circulation. Di ba? Kasi mainit, nagdadilate. Yeah, napakaganda sa katawan. Alam ba na sabi nga, your health depends upon your circulation. Yes, that's true. Kaya pag ang sirkulasyon ng dugo mo ay normal, malusog ka. Amen. Okay. Ito pa, it reduces stress. Kasi nga naman, nagpapapawis tayo, nilalabas natin yung toxin sa ating katawan. Hindi ba sa ko yung libro ni Neil Needley na meron siyang libro Proof Positive. Pag ang tao under depression, 7 hours niyang pinag-exercise. Matindi yun. Yan ang kanyang rekomendasyon. Grabe, 7 hours. So dapat pala, Dok, kapag stress ako, talagang kailangan ko ng 7 hours na exercise. Aba, matindi talaga, mga kaibigan. Hindi ako na magtatrabaho. Yun na yung tatrabahuhin ko para mawala ang stress ko. Siyempre, i-release mo yung yung mga problema mo Yes, naku, talaga nga naman. Ito pa, naku, ang dami nating nalalaman, mga kaibigan. Di ba merong kwento na nagpapakamatay? Naisip niya, ayaw niyang tumalon dahil masakit. Pangalawa, baka daw hindi siya mamatay. Okay, ako magbigti siya, paano kung sumablay? Sabi niya, papagurin na lang daw niya sarili niya. Tatakbo siya at hanggang mamatay siya sa pagod. Di nagsimula, takbo ng takbo, dahan-dahan muna. Basta ang katiwala niya, hindi mo sa hinto. Pinagpawisan ng pinagpawisan, nag-circulate ang dugo. Aba, nung pawis na, biglang naisip niya, ba't nga ba ako magpapakamatay? Ang sarap mabuhay. Amen. Yung pala, gamot yung exercise. Amen. Diba? Ang sarap mabuhay talaga, Dok eh. Kasi pag minsan, akala mo yun yung papatay sa'yo, pero hindi, yun pala yung magliligtas sa'yo. Kaya yung mahilig mag-exercise, masasayahin yan eh. Kaya nga habang nag-gym ako, sabi ko, lugi yung mga hindi nag-gym. Hindi nila alam, nagtatawanan lang tayo dito, gumaganda pa katawan natin. Amen. Pero pag hindi mo nasimulan, believe me, ayaw ng kaawayan. Totoo, Dok. Alam mo, Dok, naalala ko tuloy kasi alam niyo po mga kaibigan, we're talking about hydrotherapy. Pero it also includes, kasi heat exposure, mga kaibigan. When it comes to heat exposure, pag pinawisan tayo, pag nag-exercise tayo, we are already exposed sa heat. Now, yung naalala ko, Dok, when I was starting itong Kaalamang Pangkalusugan, talagang sabi ko, Lord, I know that I am accountable na katulad ni Dok, kailangan makita rin sa akin kung ano yung pagbabago ng yung pagsunod doon sa 8 laws of health, and exercise is part of it. Kaya, Dok, merong time talaga na nag-exercise ako, tapos nag-jumping jack ako, mga kaibigan, tapos alam niyo po, dumating na ako doon sa 100, gusto ko umabot ng 150 counts. Nasa 120 na ako, 30 na lang yung bubunuin ko. Alam niyo po, mga kaibigan, I was talking to God habang nagja-jumping jack ako, Dok. Tapos alam nyo, mga kaibigan, ang nangyari, Dok, alam mo nangyari, habang nagbibilang ako ng 121, 122, naiiyak na talaga ako, Dok. Kasi sabi ko, Lord, kung ito yung jumping jack na papunta sa'yo at mamimit kita, mapupunta ako sa langit at mayayakap kita, masasalubong kita, so be it. Kaya alam nyo, mga kaibigan, ito yung talagang nagulat na ako kasi yun yung isang bagay na talagang nagpapasalamat ako dahil ito yung isang bagay na talagang nagbigay sa akin ng kalakasan, ng motivation na pag hinarap ko to, pag natapos ko yung 30 counts, yung hanggang 150 counts ng jumping jack, alam ko, makakasama ko ang Panginoon at ang motivation ko ay ang Panginoon dahil para sa Kanya yung pagtalon ko at pagkaroon ng exercise. Hindi para gamitin yun para maligtas ka. Nag-exercise ka dahil mahal mo siya. Amen. True yun, Dok. Bakit? Binigyan ka ng kalusugan. Yes. Ako, yun ang motivation ko. Kaya ako gumagawa ng pag-iingat sa katawan ko. Kasi na-value ko na hindi pala akin to. Na ayoko namang ipahiya ko siya na ang ganda ng kanyang regalo. Tapos aabusuhin mo lang na para bang wala ka nang pakialam kung ano man yung katawan mo. Totoo. Yun yung isa sa napakagandang motivation na may ibabahagi natin. Na kaya mo iniingatan ng katawan mo dahil gusto mo na mag-glorify siya. Amen. Siyempre, if you love me, keep my commandments. Yes. And part of it, 8 laws of health.
Amen. Alam mo Doc, no, sa ating pong mga manonood, ang dami nating pagpapasalamat na pwedeng ibigay sa ating Panginoon, lalong-lalo na dito sa hydrotherapy or yung heat exposure, kasi kaya siya nagbigay ng sun sa atin para pawisan tayo. Pag nagkasakit tayo, kailangan natin magpapawis. Kapag depressed tayo, kailangan natin magpapawis. Kapag tumataba tayo, lumalaki yun sa natin, kailangan ulit natin magpapawis para mapanatili natin na itong templo ng banal na espiritu ay maingatan natin. Di ba, Doc? Actually, yung once a week or twice a week na sauna or steam, actually 20 to 30% ng human growth hormone mo at ng yung stem cell mo ang i-increase. Pero pag ginawa mong 3 to 5 times a week, ay magiging 60%. Amen. Aba, isipin mo yung ganun ang magiging aktibo ng stem cells mo. At nang samantalang hindi alam ng iba, hindi ka na magbabayad ng stem cell therapy. True, libre na yun. Yung pala. Pero kailangan uminom ka naman ng tubig. Yes. Na may celtic salt habang nag-i-steam ka. O meron kang sabaw ng buko. Ako, nagdadala ako ng iniinom habang nag-i-steam ako. At pagka-steam ko, umiinom pa rin ako. Totoo, Doc. Kasi dehydrate din at talaga. At nagpapaganda ng tulog. Totoo yan, Doc. Ito pa sa atin pong mga manonood, ilan po dyan yung kung congested tayo, especially yung lungs natin, kung may sipon tayo, may runny nose tayo, talagang matatanggal niyan. Kasi talagang tutulo siya, Doc, nung ilalabas mo. Di ba marami nagkakaroon ng infeksyon, nagkakaroon ng ubo, sipon. Yes. Yan ang ginamit ko nung uso yung COVID. Ayun. Ginawa ko, everyday ako na nag-steam. Totoo. Tapos inom ako ng lemon na may tubig, may garlic. Yes. Kaya sabi ko, come what may. I'll do the best I can. Kung ano man yun, di ba? Hindi nga ako natablan eh. Ayan, thank you Kaya so much. pinasalamat ako, Panginoon, na ordinary lang yung mga bahaging ganiyan kung tayo merong panahon sa ating sariling kalusugan. And I'm challenging all of you today that our health depends upon on how you take care of it. And always remember, we have a gift of choice. You can choose the best you can on how you take care of yourself. Yes. And I am encouraging all of us today, with all our viewers, that it's not late yet to all to understand that we have part to do. If you are not gonna do it, no one will do it for you. And the only way to make that happen, we need to realize that our body is not belong to you. It's not belong to me. It's belong to Him. That's why it is our duty and responsibility to give everything we have to glorify God. Amen. Because our body, your body, are not your own, are not our own, but this is owned by God, by creation and by redemption. Amen. Thank you so much, Doc. Alam niyo po mga kaibigan, ang dami po nating natutunan sa episode na ito at napakabilis po ng oras natin. Sa ating pong mga bumati ngayon ay talagang maraming salamat po sa inyo pong pagtangkilik, sa inyo pong pagsubaybay dito po sa Kaalamang Pangkalusugan at higit po sa lahat sa pagsama po sa amin sa pag-share niyo po ng inyo pong mga komento. Amin po itong babasahin sa mga susunod pa po nating episode, mga kaibigan. At syempre, hindi natin kakalimutan na talagang ito nga namang sauna, ito pong hydrotherapy, mga kaibigan, ay isang napakabisang gamot sa kahit anong sakit. Bakit? Kasi matatanggal yung toxins natin sa katawan. Yung nakikita natin ng mga pores, pag tayo pinawisan, lalabas po doon. At ano pa, kung meron po kayong mga hypertension, kung meron kayong cardiovascular diseases. ng mga bukol. Yes, ayun, sa mga tumor natin, yung mga polyps or yung mga cysts natin, liliit siya, mga kaibigan. Lalo na yung bukol dito. Naku, ayan, yung bukol dito, mga kaibigan, sa ating pong gitnang parte ng ating katawan ay makakatulong din yan kasi talagang it is surrounded by fatty. Yes, true. Totoo, Dok, di ba? Lalo na yung konting takbo lang, di ba? Mga kahit 30 minutes. Alam ko na napakaraming malalaking tiyan ngayon. Bakit naman, Dok? Gawa nga ng walang lifestyle. Totoo. Walang exercise. Kain lang ng kain. Walang hydrotherapy na steam bath. Yes, ayan. Tapos yung nagmimerienda. Uy, totoo yan, lalo na, Dok. Naku, alam mo, sa ating pong mga manonood kasi ang init ng panahon ngayon dito sa ating pong bansa because it's summertime and a lot of people they choose to go in an air-conditioned room. Tungkol dito sa aurora na ito. Oh, anong aurora? Nakakita sila ng iba't ibang kulay na ay, sa langit. Sa langit. Tumawag nga yung anak ko, taga-Amerika, nakita rin nila. At napag-aralan ng mga magagaling na mga scientists na yung palang tinatawag na electromagnetic shield ay numipis na. And every 2,000 years pala, ay nababawasan ito ng 50%. So nakitang-kita ngayon nila na hindi na maiwasan. Kaya nung last May 24, ay nagkaroon ng init na kakaiba. Na isa sa dahilan ay yung
ang mundo natin ay hindi na katulad nung una. Ako naniniwala yung hula sa Apokalipsis na magkakaroon ng matinding init sa huling kapanahunan dahil sa kasamaan ng mga tao sa sanlibutan na hindi kayang ayusin ng talinong tao yung problema na ating kinakaharap sa ating sanlibutan. Kaya ako naniniwala, ito yung time talagang bumalik tayo sa Panginoon. Yes. Alam natin ang sign of the times, especially Seventh-day Adventists. Why not just be zealous enough and be able to do the work and tell people the good news that Jesus is coming very soon. Kasi itong second coming ni Jesus Christ, remember, sa tatlong to, una, hinula sa kanya, ay ipanganganak siya, natupad. Pangalawa, mamamatay siya sa krus, natupad na. Yes. Ano na lang yung hindi natutupad? Yung kanyang pagbabalik. Yung second coming. Yes. Ngayon ang tanong, ano ba yung ibinigay niyang palatandaan? Naku, sa huling panahon. Sa huling panahon, halos naririto na. Yes. Kaya kung ating tutunghayan, itong talino ng ating kapaligiran at yung problema ng ating mundo, itong mga global warming na ating nararanasan, isang sapat na napaalala na tayong lahat ay kumilala na wala tayong mararating at mapupuntahan kung wala tayong Panginoon sa ating buhay. Amen. Thank you so much, Doc. Alam niyo po sa atin pong mga manonood, no, tunay nga po na ang Panginoon nagpo-provide siya ng ating pangangailangan every day. And of course, hindi natin ito tatapusin mga kaibigan nang hindi natin nabibigyan ng isang magandang perception or perspective in life. Especially, we are talking about health reformation. And ito po yung kanang kamay ng ating pong gospel, yung ating pong scripture sa Bible. So now, in closing, we would like to share with you counsels on diet and foods. Let those who are sick do all in their power by correct practice in eating, drinking, and dressing, and by taking judicious exercise to secure the recovery of health. God made nerve and muscle in order that they might be used. It is the inaction of the human machinery that brings suffering and disease. Mga kaibigan, subaybayan niyo po kaming muli next week, 4 p.m. po, dito po sa Hope Channel North Philippines. Sa ating pong pagtatapos, tayo po ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan po sa lahat, lubos po ang aming pasasalamat, paghingi ng tawad, pagbibigay ng papuri sa lahat po ng inyo pong kadakilaan. Sa inyo pong walang sawang pagbibigay po sa amin ng mga reminders na kami po ay dapat sumunod sa 8 utos ng pangkalusugan. We are praying, Father, for each viewer, listener of Kaalamang Pangkalusugan. Tulungan niyo po ang bawat isa po sa amin, Ama, na sundin po ang lahat po ng inyong mga palatuntunin. Sundin po ang 8 laws of health. At tulungan niyo po kami, Ama, na makasunod po ng wala pong pagtanggi, ng wala pong pagpili doon po sa mga kung ano lang ang aming pipiliin. Dalangin po namin, Ama, sa lahat po ng may karamdaman na nakikinig ngayon at nanonood ngayon, ay bigyan niyo po sila at bigyan niyo po sila ng pag-asa, bigyan niyo po sila, Ama, ng kalakasan upang magtagumpay, Panginoon, sa kanila pong nararanasan ngayon na paghihirap. Alam po namin, Ama, na sa mga susunod pa pong mga episodes ng Kaalamang Pangkalusugan, kami po ay patuloy niyo pong bibigyan ng pag-asa, ng kalakasan at pagmamahal na kami, Panginoon, ay patuloy na magkakaroon ng isang magandang kinabukasan kung kami po ay susunod sa 8 utos ng pangkalusugan. Ang lahat po ng ito ay aming hiling at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Mga kaibigan, maraming salamat pong muli sa inyo pong pagtangkilik sa Kaalamang Pangkalusugan. At sundan niyo po kaming muli sa next episode po natin next Saturday 4 p.m. dito pa rin po sa Hope Channel North Philippines. Muli po, ito po si Gladys Panuelos, kasama pa rin po si Dr. Mateo para sa Kaalamang Pangkalusugan.